Ang pagpatol po sa mga babaeng single mom, once again, ay isang pagsabotahe ng iyong future at ng iyong relationship life. Bakit po? Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo at iniaaral po sa inyo, brothers, na hindi po ito gawain ng isang lalaking high value male at may respect. Right? Marunong mag-set ng kanyang sariling standards sa sarili niya. Ito po ay gawain ng mga lalaking desperado at wala na pong choice. Kaya yung mga kanapon na lang, tira-tira na lang ng mga ibang tao ang dinadampot nila. Again ho, sa paningin po ng iba, magtatanong po yan, sa dami-dami naman ng mga partner, bakit single mom? Okay? And that sends negative signal sa kanila. Right? Kung hindi mo makuha o hindi mo mahanap yung partner na desire mo, hindi ka dapat mag-end up sa single mom. You stay single, you stay enjoying life, right? You stay, being busy and active, achieving and improving yourself in all the aspect of your life. Hindi ka dapat mag-end up sa single mom. Ito po yung paulit-ulit nating sinasabi. Sapagkat bakit po? Panalo po sila, ikaw sobrang talo ka. Prangkahan na po tayo rito. Once again, panalo po sila dahil nag-enjoy na po yan sa kanilang past. Marami po yung mga sinamantala rin, mga ginamit din at pinaasa din ng mga lalaki. Right? Kasi kung maayos at disenteng lalaki ang napili niyan, hindi yan mag-e-end up ng ganyan. Most of the time, mga player yan, o yun yung mga lalaki na mga bad boys na kung saan sila ay na-attract. Na-attract po ang mga babae sa mga tao o lalaki na hindi nila ma-figure out, na hindi nila ma-control, hindi nila mapasunod. Okay? Dahil yan po ang mechanism ng isip ng babae. I hope po na nagkakaintindihan po tayo sa podcast na ito. Alright? Hindi mo obligasyon na gastusan, tustusan at buhayin ang hindi mo naman anak. Obligasyon po yan ng biological father ng bata. Hindi po ikaw. Hindi po ikaw ang biological father ng mga bata. Hindi ka obligado na bumuhay ng hindi mo naman laman at dugo. Ang buhay po ay praktikalan din and more on objective, not subjective. Ang mga tao po, mga scammer, mga siraulo, sinusulong po nila yung pangangatwiran na wala naman yan kahit hindi mo yan anak, kahit hindi mo yan laman at dugo, ang importante nagmamahal ka. Ang mga ganitong klaseng pag-iisip po ay mga nonsense at walang common sense na pag-iisip. Puro lang sila mga puso, hindi na pinapairal ang utak, ang critical thinking. Right? Ang buhay po ay pakikipagsapalaran, hindi po yan madali. Right? Bakit ka magpapapasok ng mga kaisipan, ng mga pangatwiran na hindi naman practical? At ang mahirap dito ay magdudulot pa sa'yo ng pasanin at responsable. Bakit? Para na ba makakomply mo yung rule na magmahal para hindi ka husgahan? Napakarami po mga katarantaduhan na hindi niyo po dapat paniwalaan na ikanilang isinusulong na propaganda at pinapakalat sa society. Palibhasa po wala pong mga red pill channel na may bayag na kumestyon at kumontradik sa mga ganitong nakasanayang kaisipan. Halos lahat po ng mga red pill panay pag-comply sa standards at sa expectation ng babae ang tinuturo. Alam nyo kung sino yung mga tinutukoy ko ng mga red pill channel na nagpapanggap. Walang ibang red pill channel na nagbubunyag at kumukumpronta sa maling nakasanayan ng society, kundi the Red Pill PH lang. Yet napagkakamalan po kami ng mga iyakin daw reklamador bakla, pero hindi po nila nauunawaan na sila po ay nakagapos at alipin ng pag-comply, pagsunod doon sa traditional na nakagawian nating kultura, na imit lahat ng standard ng babae, na kahit may mali sila, tanggapin lang sila, patawarin, konsintihin dahil sa babae sila. Maliho to. Maling-mali to. Kung gagamitan mo ng sentido komon, hindi ka muna susunod sa kultura. Gagamitin mo ang kukote mo at common sense mo. Nakakatawa, brothers, sisters. I'm sorry to say, sa taong critical mag-isip, nakakatawa to.
usually wala ka nang paggagamitan ng utak mo eh. Pwede mo nang warakin ng utak mo eh. Pwede mo nang itapon eh, di ba? Useless na eh kasi para saan pa kung pasusunurin ka lang naman nila dun sa propaganda nila na dapat konsintihin ng babae, tanggapin lang siya kahit ano pang nakaraan niya, okay lang na bumuhay ng hindi mo anak kasi ang importante nagmamahal ka. Eh kung yun lang naman ang pwersahang ipasusunod sa'yo tapos hindi ka sumunod dun, eh ang gagawin sa'yo, ipapahiyain ka, isishame ka. Wala nang silbi yung utak mo kasi tinanggalan ka na ng abilidad na magdesisyon at pumili ng sa tingin mo'y para sa'yo na tamang landas. Wala eh. Diba? Para saan pa yung utak mo? Para saan pa yung decision making mo? Kung ang nasusunod pala ay yung social construct ng society. Ganto po kamanipulador ang lahat ng mga sinet up nila para sa advantage ng babae. Ngayon, going back po brothers, tama po ba ito? Tama po ba na tanggapin lang natin ang mga ginawang mistake o kahit sino pa yung mga kababaihan na to, single mom o kaya nagdaan na sa mga bad boy, sa mga lasenggo, sa mga yung iba, mga ex-convict pa na mga ex-husband or ex nila. Lahat po ba ng mga kababaihan ay girlfriend or wife material? Ang problema ho kasi sa society natin, ipinipilit po nila na kahit ano pa ang nakaraan ng babae, lahat yan qualified. Pasok sa qualification ng pagiging girlfriend or wife material. Mali ho to. Damn! Mali ho to. At ang mga lalaking sumusunod po dito ay nagpapagamit po kayo sa dikta at manipulation ng society natin. Tinuturuan po nila kayo na isalba ang babae, tinuturuan po nila kayo na padaliin at paangatin ang buhay ng babae habang kayo po ay tinatanggalan po nila ng karapatan. Right? Na ma-appreciate po ninyo ang inyong sariling value, na gawin ninyo ng malaya at walang humuhusga sa inyo ang lahat ng gusto ninyong gawin, na hindi kayo hinuhusgan kung ayaw ninyong sumunod dyan sa social construct na yan. Wala silang malasakit sa ating mga lalaki. Yun ang hindi ninyo nauunawaan. Masaya ba kayo sa ginagawa ninyo? Yung mga nagkaka-girlfriend dyan, yung mga nagkaka-asawa dyan, masaya ba sila sa loob-loob na? Hindi. Alam natin na hindi natin nararamdaman ng kumpleto, ng buo, ng 100% na pinagmamalasakitan kayo ng mga lalaki, ng mga partner ng babae. Alam natin na panay give lang kayo ng give at ang mga babae take lang ng take. Katarantaduhan po ang lahat ng ito. Kung meron mang may kailangan ng relationship, ito po ang mga kababaihan. Sila lang naman ang nakikinabang. Sila lang po ang tanggap ng tanggap at take ng take ng lahat ng pagmamahal at suporta, provider ng mga lalaki. Most of the time, 95% po sila lang po ang nagbe-benefit. 5% lang ang nakukuha ng mga kalalakihan. Estimation ko lang po ito, no? Kumbaga parang paghahaling tulad lang po ito. At alam naman po natin to, di ba? Hindi po nila inaaralan ang mga kababaihan na magmalasakit, magmahal, hindi maging makasarili. Bagkus po tinuturo po nila na taasan ng standards. Right? Piliin lang yung maliit na porsyento mga lalaki na mapapakinabangan nila. Hindi po pagmamahal ito. Hindi po romantic love to. Walang nag-i-exist na romantic love. Invento lang ang lahat ng ito. Ang totoong istorya sa likod ng ito, hindi po ito romantic love. Ito po ay female privilege. Spoiling po ito ng mga kababaihan. At ito ay isang modus operandi na pinauso ng chivalry sa society. Walang nawawala sa iyo kahit hindi ka mag-girlfriend dahil hindi natin kailangan ng relationship at attachment. Tayo pong mga lalaki, originally mga goal hunter tayo. Freedom lover tayo. Ayaw natin ng may nagdidikta sa atin ng mga babae na kumukontrol ng oras natin at choices natin. Kung meron ng ibang may kailangan ng relasyon at attachment, mga babae po yun. At hindi po lalaki. Again, ang pagiging desperado kahit single mom ay gawain ng isang lalaking low value male.